And we are back again mga kabalbas. Ang video natin today is about tire insert. Mag-unbox tayo ng Cushcore tire insert at alamin natin kung mahirap ba to o madali ikabit sa gulong ng bike natin. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated sa aking bagong video. 5, 4, 3, 2, 1, go! So, ano nga ba yung tire insert? So, actually, sa mga hindi pa nakakaalam, yung tire insert is like a tire suspension. So, nilalagay siya sa loob ng gulong para maprotektahan natin yung gulong at yung rim pag nagra-ride tayo. Especially yung mga naka-cross country, naka-enduro, or yung mga naka-downhill MTB. Sila yung gumagamit ng ganitong tire inserts. So marami kasing brand ng tire inserts. So ito is Cushcore brand. At ni-research ko yung mga advantages pag meron kang tire insert sa loob ng gulong nyo. So unang-una sa nakita ko dito na advantage ng pagkakaroon ng tire insert is yung impact protection. So pag meron ka nito, binabawasan niya yung impact. For example, if you have hard landing or flat landing, so imbis na maging flat yung gulong mo sa rim, is nalilesen. Gawa ng may tire insert sa gitna. So, napapagitnaan siya ng gulong at ng rim. So, imbis na butasin ng rim yung gulong mo sa sobrang impact, is pinoproteksyonan siya ng tire insert. Kaya, wala kang problema sa mga ganyang landing pag nag-ride ka. Tapos yung second naman na nakikita kong advantage for using tire insert is yung control. So it's like a cornering control. For example, pag lumiliko ka or hinihit mo yung berm, sometimes pag naka-tubeless ka, pumipilipit yung gulong at lumalabas yung sealant sa gilid ng rim or nagbo-burp kung tawagin. So iniiwasan niya rin ito kasi pinipigilan ng tire insert na gumanon yung gulong mo, yung pumilipit yung gulong mo, dahil iniipit niya yung tire bead sa rim para hindi kumawala yung hangin at yung sealant. So it's a napakagandang tulong ito pag nag-ride ka cross country, downhill, or enduro. So ang pangatlo naman sa advantages ng gumagamit ng tire insert is yung rolling resistance. So ito very useful to sa mga like dito in UAE, sobrang rakis ng mga trails dito. So imbes na yung gulong mo, yung surface ng gulong mo is kakainin niya or ilalapat niya lahat ng surface ng gulong mo sa ground, is nalilesen. So mas lesen kasi yung nakalapat na gulong sa trail or sa ground, mas mabilis ka. So yung friction is lessen, so yung rolling resistance mo is mabilis. Yan yung naitutulong ng tire insert. So for example, pag nag-descend ka tapos may mga rockies, mga ganyan, so hindi talaga lapat na lapat yung gulong mo sa ground or sa trail. So konting surface lang or part lang ng gulong mo ang lalapat doon. Kaya mas mabilis ka. Yan yung tatlong na idudulot niyan. Okay, so buksan na natin yung Cushcore tire insert brand. So sa box, pagka-open mo, makikita mo kagad yung isang tire insert. So ito yung itsura ng tire insert nila. So yung other side is parang may groove or spikes, and the other side is makintab or makinis. So yung may mga spikes na yan or groove, yan yung nakadikit sa rims natin. So
Ang mga grooves na yan yung isang parang suspension or nagpo-protect sa rim natin. So pag nag-squeeze in yan yung lalapat sa rim. At ang ginawa nila siguro, meron yung mga groove na ganyan para yung sa airflow tsaka sa sealant, para nakakaikot pa rin or nakakapag ano pa rin sa galaw pa rin sa loob ng gulong kahit na may tire insert. Saka ito yung dalawang tubeless valve nila tsaka isang valve core. So ang ganda ng tubeless valve nila, actually matigas, mabigat niya eh. Tapos meron siyang butas sa gilid. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga tire insert meron yung butas sa gilid para hindi ma-block yung hangin pag nag-pump ka, kasi babanggayan dyan sa may flat surface ng insert. So nakapag-bomba ka pa rin o nakapaghangin ka pa rin ng hindi mahirap, ng maayos. And the next is yung mga stickers. So meron dito mga stickers. So may sticker sa rim, sticker sa frame. So depende sa'yo. So actually ginawa nila to para may lagay mo sa rim mo para malaman din ng ibang riders na gumagamit ka ng Cushcore. Ito yung maybe ito yung sa mga frame or helmet or saan, kahit saan, siguro pwede naman yan. So next is the manual. So very important thing. Kahit ako first time kong i-insert yung ganitong or i-install yung ganitong tire insert, yung Cushcore. So we really need to follow or read the manual first para at least alam natin kung paano siya gamitin. At malalaman natin dyan kung mahirap ba siya o madali kabit. So the next is another tire insert. So dalawang tire insert, dalawang tubeless valve, isang valve core remover, stickers, and manual. Yan yung laman ng box natin. Okay, so ikabit na natin yung Cushcore tubeless valve. So before natin ikabit ang tubeless valve, need natin butasan muna yung rims kung bago pa lang yung lagay mo na rim tape. So ang ginawa ko dyan, binutasan ko siya gamit lang ng maliit na matulis na pambutas. Tapos iniikot ko lang yung tubeless valve para hindi mapunit yung rim tape. Kasi pag pinilit mo siyang itusok na hindi mo iniikot, yung pagkabutas ng rim tape is hindi pa bilog, which is pahaba. Iyan yung minsan yung nagkukos ng singaw sa tubeless valve. Kaya mas maganda, maliit lang na butas, tapos ikot-ikutin mo lang yung tubeless valve para perfect yung butas, bilog yung butas, fit lang yung tubeless valve. So ito na yung unang Cushcore. Yung ginagawa ko dito is ini-stretch ko muna siya, kasi okay lang namang i-stretch yung Cushcore kasi bumabalik naman siya sa pagka kipot niya. So kailangan mo lang siyang i-stretch para mas madali mo siyang ilagay. So actually yung ganitong style is nakita ko lang din sa mga ibang pro na riders na gumagamit ng Cushcore, na ini-stretch nila yung Cushcore bago ilagay para mas mabilis. At ito, ang groove dapat is hindi nakatapat doon sa tubeless valve. So dapat nasa in between lang siya para may airflow. At pag naglagay ka ng sealant is may lalagay mo siya ng tama na hindi tumatapon or may daloy yung sealant pag pinasok mo siya sa tubeless valve mamaya. Tapos yung ginawa ko, inuna ko muna ilapat yun doon sa may tubeless valve. Tapos nilagay ko siya sa ilalim, inipit ko siya ng pako. Tapos yun, inuunti-unti ko siyang ilagay. Tapos pag nalagay mo na sa lahat, make sure na nakalapat lahat siya. So i-check mo na rin yun yung sa tubeless valve kung nasa gitna ba siya ng dalawang spikes or groove ng insert. So pwede mo siyang i-adjust, unat-unatin mo lang siya para mag-fit talaga sa rim. So make sure lang talaga na naka-fit siya sa rim para mas madali mo ikabit yung gulong mamaya. Yan, pag nakita mo yung tubeless valve nasa gitna lang ng dalawang spikes or groove ng tire insert. Yan. Diba? Yan. Tapos after nyan is yung ito, yung ginamit ko dito is yung planggana na maliit para ipahiga mo yung gulong mo na hindi natatamaan yung rotor or yung end cap
ng hub. Yan. Useful kasi yan. Yung iba, pwede mo rin gamitan ng timba para mas mataas. Sa akin kasi mas mababala yung upuan ko, kaya mas okay ito. So ito yung gulong. So pag naglagay ka ng gulong, unahin mo lagi dun sa may tubeless valve. So yung gagawin mo, i-press mo muna forward yung gulong, tapos pag na-press mo siya forward, hatakin mo siya patras. Hatakin mo siya, tapos ipasok mo ngayon yung bead ng gulong sa rim. So pag naghata ka, dapat kasama yun yung dulo, yung edge ng push core ng tire insert. So parang yung nangyari is inaangat mo sa loob yung gilid ng push core, tapos pinapasok mo yung bead ng gulong sa rim para umipit, para ipitin. Yan, pag nakikita mo, medyo naka-forward yung bead ng gulong, tapos ihatakin mo siya patras, tapos sabay suksok nung bead ng gulong sa rim. Yan, paikot yan. So nung hindi ko pa siya, kasi first time mo itong ginawa, yung sa push core, medyo mahirap siya kasi kailangan mo siyang i-feel o idamahin yung push core kung paano siya iipit. So nung nakakuha na ako ng technique, based na rin to sa mga napapanood ko sa YouTube at sa mga sinishare ng mga pro na nakita ko sa YouTube, ang ganito sila mag-iipit. Yan. So mabilis na naman, hindi ka naman mahirap. Yung dito, mahirapan ka sa last part, yung talagang iipit mo na lahat. So yung gagawin mo is kuha ka lang ng tubig, lagyan mo ng dishwashing liquid, yung hindi naman masyadong mabula, tapos sprayan mo lang yung gilid ng rim tsaka yung gulong na yun, tapos yun, papasok mo na, and make sure lang na isusok mo yung mga bead sa gilid ng rim na medyo naka-insert para mas mabilis mo siyang ipasok. Yun, naipasok ko na siya. So next naman, sa kabilang side, same lang din. Make sure lang na yung rotation ng gulong is tama para yung yung pagkalagay natin ng gulong is tama yung rotation para hindi na tayo magbaklas ulit. Meron naman yung sa gilid marking kung saan papunta yung rotation ng gulong. And pag napasok mo na yung sa kabila naman, mas madaliin siya ng konti kasi nakaibit na yun dun. Yan. So sa pinakadulo na, yan yung mahirap kasi ilalak mo na yung bead ng gulong. So mag-spray ka lang ulit, tapos yung mga naisuksok mo na, make sure lang na isuksok mo pa talaga siya ng todo. Yan yung ginagawa ko. Although let's say na nasa loob na yung bead, make sure lang na ipasok mo pa siya talaga, na ipapagitna mo siya sa rim para magkaroon ka ng space, mas malaking space para maipasok mo yung pinaka last part ng bead na nakalabas pa. Yan. Susuksok mo lang yan. Make sure lang na yung gagamitin nyo entire lever is plastic. I advise na plastic, wag yung metal kasi baka masira yung rim tsaka punit yung gulong. Yan, nag-spray na naman ako ng tubig na may sabon. Tapos, yan, ang dali lang. Mas siguro sa mga brands na ikabit ko na tire insert, ito yung pangalawa. Kasi meron din ako kinabit na tire noodle. Mas okay din siya kasi mas madali siya ikabit. Tapos, pangalawa to. Yung pangatlo is yung rim pack. Medyo mahirap yung rim pack para sa akin. So, ayan naikabit ko na siya. So, actually, pag naikabit mo na siya ng tama, yung fit na talaga yung lahat ng tire bead is nakalapat na sa gilid ng gulong. Pag binombahan mo siya, kahit wala pang silat, lulubo na siya. So, kailangan mo siyang bombahan para mag-fit talaga, mag-lock na yung gulong sa gilid ng rim at properly seated yung rim pack. So, ang nilagay ko dito is yung ginamit yung squeezer ng tubeless valve is 60 ml. So, naglagay ako ng dalawang ganito. So,
So 120 ginamit ko. So ginagamit ko is stance sealant. Yan, so naglagay na ako dyan. So kagandahan kasi ng ganitong bottle is pwede mo siyang i-squeeze. So tanggalin mo lang yung valve core. Okay lang naman na kahit mawala ng hangin yung gulong, kasi ano naman naglapat na yun sa gilid, nakalock na, so hindi na siya matatanggal. So ang ginawa ko is may konting hangin siya natira, tapos pinasok ko lang yung dulo ng bottle sa may tubeless valve, tapos 45 degrees, squeeze mo lang yung bottle, papasok yung liquid, yung sealant, lalabas yung hangin, pupunta doon sa bottle. Yan, so katapos na, kahit hayaan mo na nga hindi naman siya maano. Yan, kahit sumingaw ninyo yung yung hangin, okay lang, kasi yung gulong nakalapat na doon sa gilid ng rim, naiipit na siya ng tire insert. Yun, so maglalagay ulit ako another 60 ml para ipasok doon sa loob ng gulong. So sobrang dali lang ng Cushcore kabit para sa akin. Although let's say yung ginagamit na Cushcore dito is pang XC, so yung kaibahan lang naman nila is medyo makapal lang yung sa mga pro, yung sa mga downhill tsaka enduro na Cushcore. Pero yung XC pwede mo naman gamitin sa pang enduro na bike, no problem naman yan. So ayan, nalagay ulit ako. So balik mo lang yung valve core, gamitan mo ng valve core tool remover, tapos lagyan mo lang ulit ng hangin. So recommended for the first time na i-tubeless mo yung gulong kahit may rim pack pa yan, 40 PSI. Tapos yun, bounce mo, i-rotate mo, shake mo para yung sealant is kumalat dun sa loob at pumunta dun sa mga space na need i-seal pa para hindi na talaga kung mawala yung hangin. So ganun lang kasimple, ganun lang kadali yung paglagay ng Cushcore. So sana may natutunan kayo, at don't forget sa pag-subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa mga ilalabas ko pang videos, and ride safe lagi. At once again, this is your Kapadjak the Beard Biker. Maraming salamat at ride safe. Bye bye.